dahil dyan, itotodo na namin ng lifestyle check namin sa'yo. Okay, sige. We wanted to parang have a better idea lang ano yung mga pinagkakagastosan mo, paano ka nagde-decide kapag bibilihin mo na ba to for yourself, for your family, o kaya kahit sa bahay na lang since you're solo living. Sa perspective ng isang financial content creator. Siguro kasi hindi rin ako masyado matravel kasi kaka-move out ko pa lang. Siguro late last year. So ngayon ginagamay ko pa kung magkano ba talaga ang cost for living alone. And oh my God, ang mahal siya. Oh my God. Like, alam ko, alam mo yung nasa bahay ka na, okay, gamit ka ng tissue dito, gamit ka ng juice dito, inom ka dito. Pero nung ako bumibili, sabi ko, parang hindi ko naman kailangan na mamahaling brand. Itong shampoo, okay na to. Itong sabon, okay na to. Or may pupuntahan ako ng event, kung kukuha rin ako ng pagkain doon, parang hindi na ako magluto, hindi na ako mag-grocery. Ngayon ko palang nafe-feel na ang mahal pala mag-solo living. Ang yabang ko noon na, oh yeah, just budget, guys. I'm feeling it, I'm like, anong budget, guys? Sa presyo ng kuryente ngayon, sa presyo ng bilihin, it's not that easy. Baka yun din yung reason kung bakit di ako masyadong nag-travel. Kasi I'm trying to stabilize muna. Pinagplanuhan ko talaga siya na that entire, yun nasa bahay pa ako, alam ko na, magkano yung savings ko, okay, projected, magkano ba yung gagastusin ko naman, 20, 30, okay, magtayo tayo ng funding para in 6 months, di ako ma-stress. No, I don't know, lang daming uncertainty, baka biglang may paggastos dito, paggastos doon, dapat sure ako. How I decide, ano yung ba isuspendan ko, I'm the type na matipid ako na yung mga maliliit na gastos anik-anik dyan. Hindi ako ganun. But I do buy, I splurge if naintindihan ko para saan to, yung practical usage of it. So, for example, ngayon kasi nag-film na ako content, I'm also like trying to make a studio. Na maliit na studio, may mga equipment ako. I research, ano ba yung mga kailangan ko dito? I know I'm okay to spend a large amount if rationalize ko siya sa utak ko na para dito to. Hindi ako kuripot. But I'm more intentional sa paggagastos ko. But as I was saying kanina na iniisip ko rin, how will this affect me in the future? No. Kaya ko ba na, okay, bilhin ko siya with credit card right now. Will I be able to pay for it next month? Especially kasi living alone ako. Okay, may kuryente na papasok ngayon. Kailangan ko mag-grocery. Kailangan ko, may aso din kasi ako. Oh my God. Nung in-adopt ko yung aso ko, rescue siya rescue. Nagsilabasan yung kanyang sakit in the first month. Ang dami kong ginastos sa kanya. Kala ko dog food, mahal okay na to. Mahal pa naman ng vet, no? Oo, sabi ko, okay, dog food, okay na yan. Ready na. Kami for how many months? Hindi, ang daming gastos kasi rescue siya. So mga things like that. I plan for everything. But for everything I don't plan, I have a plan for that also. No. Interesting. Oo. Paano yun? Na parang, okay, lahat ito, alam ko, this might happen, may pagka-emergency dito, maybe my health, meron ako sa dog, meron ako sa parents. But yung lahat ng hindi ko iniisip ngayon, meron akong nakatabi dyan. Just for that. Para in case ano yun? Parang curious ako. Hindi ko pa nagagamit, thankfully. Kasi I think lahat naman planado. Anything lang na pwedeng mangyari. Pero hindi mo naman siya parang tinatodo isip and all. Hindi naman. Basta meron. So I always overestimate palagi. So lahat ng kakailangan ko, lahat ng computation ko, ito talaga. But let's make sure ganito na lang. Para hindi ako ma-stress. Or yung gastos ko, I think ito lang naman. No, actually, I'll account na baka gumana ito yung gastos ko. So that's how I plan. I've gotten to a point na nag-stabilize na naman yung gastusin ko as someone who's living alone. But when I first moved out, kala ko lahat planado na kailangan ko pala mag-buy ng appliance dito or kailangan ko palang, ay, wala akong shower head. Ay, nasira ito. Ganun. So, mga repair din. Oo. Pasok siya din sa emergency na mga. So, I always make it, I come from a lens na, okay, open mind, hindi ko lahat alam na mangyayari ngayon, observe lang muna. Ano ba yung hindi ko muna lilimit sarili ko. 1 month, 2 months. Kung gusto ko kumain sa labas, go. Kung inaaya ako, go. Observe lang muna. Ngayon, I will collect data. Mag-collect ako data in like 2-3 months. Gano'n kadalas ako lumalabas. Na hindi ko pinipigilan sarili ko. Gano'n ako kadalas mag-order. Gano'n ako kadalas mag-grocery. Ngayon na alam ko na yan for yung data na yun. Ngayon, pwede ko na siya i-adjust. Okay, I know na lumalabas ako maybe 2-3 times a week. Is that okay? Kailangan ko bang i-reduce or increase? Pag i-reduce ko siya, sana ako magkaroon ng mas maraming pera. Or kung gusto ko talaga lumabas 2-3 times, what else can I adjust? Lahat ng subjective, nakala natin, lahat feeling lang, hindi ko makontrolado to eh. May katumbas siyang objective. No, mas objective siya na pwede mo siyang gawing numbers. Kailangan mo lang i-figure out. Especially sa pera. Madali yun eh. Pera lahat may pwede siyang gawing objective. Pwede siyang may katumbas na calculation. Pwede siyang gawing
i-convert mo sa oras, sa number of hours you have to spend para kumita ng ganito. Nabitin ka ba? Para sa iba pang praktikal at diskarte finance tips, follow and subscribe sa Para-Paraan with Salmon on YouTube, Spotify, and other socials.